Vice President Sara? So, okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. So, yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya, at kung maging presidente siya, kung sa ngayon nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply at uulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin DDS ako. Hindi po ako DDS. Gusto ko lang same standards, no? Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara, no? Kasi yun ang accountability. Accountability means parehong standards. Hindi po pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. And for the record, bumoto nga ako na insufficient in substance yung kay President Bongbong Marcos, no. Pangatlo, ito, trabaho to ng mga abogado, sa tingin ko, doon sa pag-file niya ng ad cautelam, anong tinawag na? Affidavit ad cautelam. Ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she is not surrendering her rights to seek other remedies, no? So, mukhang, baka, no? Hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. So yun ang tingin kong mga posibilidad. Is it possible na baka pauwilan naman ito sa technicalities? Hindi na technicalities kasi ang tatanungin is same standards ba ang ginamit, no? Okay, ito naman tingin ko lang, okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Alam naman natin yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court, no? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko, sa akin, totoo lang. Sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yun final, no? Ano pa ba yung isa? Yung grave threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video. So, matibay na ebidensya yun. Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata. So, hindi daw considered the threat. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magfa-file ng grave threats, kung sino yung tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin lang, ano yan, saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust. But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference. Yan ang difference nung
presidente at vice president. Ang president is immune from suit habang siya ay presidente. Ang vice president is not immune from suit. So, dapat doon nila final doon sa DOJ. Ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinelease ko. O di ba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon, kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa SALN, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa akin doon lang ko sa tama. I will not be swayed by those who are pro-BBM. I will not be swayed by those who are pro-Sara. Basta ako, kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. Sir, yung sa threat lang, kasi Vice, may video po si Vice. Hindi sa akin nga, again. Saying that, may tinawagan na. Yes, okay, sa akin, hindi, it's explicit. It's explicit. No, if it's a threat, then whoever is threatened should be the one to file the case doon sa Department of Justice for grave threats, di ba? Yun ang sinasabi ko. Impeachment, sir, is quasi-judicial. Hindi siya strictly criminal. Oo, pero Criminal ang requirement. kung yung Impeachment proceedings, hindi siya proof. yes, pero kung yung mismong tinakot hindi nag-file ba yung mga tinakot? I don't know kung nag-file sila. Ha? Nag-investigate lang NBI. Oh, so ano naging resulta ng though quasi-judicial yung Congress, anong resulta ng investigasyon ng NBI? Dapat siguro ilabas nila, 'di ba? Kung, ano man sabi niyo dun sa parang threat ni na Puno et al. Na Hindi, okay, isa pa yung kay Madriaga. Kay Madriaga, wala namang ebidensya, 'di ba? 'Di ba ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Di ba? Kasi ang problema dito, we cannot... Okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya eh. Di ba, hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Bakit natin i-impose yan, di ba? Kung do you think po ba itong impeachment case na to are all motivated kasi nga 32 million ang bumoto kay VP Sara and parang they're scared of that mandate na baka dumagdag pa or ma-retain yung mandate niya as president? No, for me, it's not that eh. I sincerely believe that doon sa mga nag-file, I sincerely believe and respect na may mga nag-file doon out of principio, no? Naniniwala sila it's an impeachable offense. I respect that. Rinerespeto ko yung grupo ng Makabayan, rinerespeto ko yung grupo nila Kiko D na yun sa kanila prinsipyo, di ba? Naniniwala ako prinsipyo nila yon. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi mananagot sila. Ngayon hindi pa sila nananagot eh. Di ba? Aminin natin yan. Di ba yung 18 Marines? Yung 18 Marines, di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Di ba? Kung, At alam ko, merong mga totoo doon.
Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So, Ano yung mga totoo? ay pag ano na, sa tamang panahon. Ayun, may tama. Sa tamang panahon. Kung mapapatawag ang 18 Marines po ba, ipatawag, would you be willing to testify to corroborate some of their... No, first of all, gusto kong sabi ko nga yung iba doon, totoo. Merong mga naka-ano doon na hindi pa ako convinced na totoo yun. Di ba? Merong mga statements doon na hindi ako convinced na totoo. So, busy lang ngayon. Inaano ko lang kung alin yung alam kong totoo. Tapos sineseparate ko yung mga nahan doon na sa tingin hindi ako kumbinsido na totoo. Tapos saka ako pag-aralan during the break. Ngayon, Yung totoo na nakita mo, ano yun? ay, hindi, tsaka na, ikaw naman. Titanong ko nga. Hindi ko alam kung sino nasa likod eh. Ganun nga eh. Because sa akin, hindi ko tinitingnan kung sino yung nasa likod eh. Sa akin, kung ano yung totoo, totoo yan kahit sino nasa likod. Kung hindi totoo, hindi yan totoo kahit sino nasa likod. Diba? Para sa akin, ganun lang kasimple. Yun. Ano yung kay Sec Puno? Ayun, sinabi kasi ni Secretary ni Congressman Puno na... Ay, sorry. Sanay kasi ako sa tawagin Sec Puno eh. na Kasi nade-delay daw yung mga projects daw ng mga congressman kasi doon na FLR daw yung mga budget na yung FLR daw sa DBM yung 2026 budget. hindi, totoo yun. Totoo yun. Naka-FLR. Sa district namin, as of 2 weeks ago, wala pang na-award. At ang sabi, ipabid short of award. Ibig sabihin, talagang walang saro. No? But I've never complained about that because sa akin, kung ano yung prosesong dapat pagdaanan para hindi na maulit yung mga anomalya noong nakaraan at kailangan ipatupad ng pantay-pantay sa buong Pilipinas kahit doon sa mga lugar na walang problema, okay sa akin yan. No? Walang problema eh. Kasi ang pinaka-importante, wag na maulit yung mga problema nung nakaraan. So kahit yung mga distrito na wala namang problema, na-delay, wala tayong magagawa eh. If it's, kung yan ang kailangan nating pagdaanan. Pero kung kasi yung grupo ni na Congressman Puno, yung AUP, parang they're threatening to bolt out of the majority kasi nga raw, parang hindi raw nagagawa ni Speaker yung kanyang ginagawa to mollify the Congress, especially na sa mga delay sa budget. What's your take on it? Ibig sabihin, kakalas sila sa majority Possibly. because of the... Okay, isa-isa. May nasabi siya doon na yung mga dapat inaasikaso sila ay inuna yung sarili, di ba? Nakita ko yun. Totoo naman yun, di ba? Yung part na yun, totoo naman yun. Next, ano yung isa? Saka, well, yung parang hindi raw, hindi nila na-feel yung leadership ni Speaker Bosch. Ako kaibigan ko si Boji, napakabait niya. Pero, pasensya na speaker, hindi rin ako masaya dahil lahat ng mga nandun sa previous speaker, yung pa rin na nakapaligid sa kanya. Isa lang ang nadala niya, si SDS Dinan. So how can he make the reforms that he wants to do kung wala naman siyang nadala? Di ba? Sinabi ko na yan before. Na dapat bigyan siya ng free hand na reorganize yung house. Sa kahit anong organisasyon, kahit ikaw presidente ng kumpanya, pag ikaw lang dinala doon, wala. Di ba? Gusto ni Red tong tanong na to, sir. Ha? Lahat ng tao ni former speaker yung nakapaligid at hindi lang yun masakit. Kahit yung mga staff ni former speaker na involved doon sa mga kalokohan, hindi ko naman bite rinihire ulit dito sa house. 'Di ba? Parang naglulukuhan na lang kami. Hindi ba talaga? So ako talaga disappointed talaga ako. Sir, itong tanong na to, gusto ni Red. So naglulukuhan na lang. Gusto ni Red na to. Yung FLR na yun, release ba yan bago magbotohan sa plenary sa impeachment? Napaganda ng tanong mo. Kasi sa mga, hindi ko alam kung sa mga malalalim umisip katulad mo, ni Bernard, yan ang posibleng gawin, no? Talagang posible na pag hindi ka bumoto, yung FLR mo never nang ma-release.
Yan ang pwedeng gawing carrot and stick. So yun ang bantayan natin. Gagamitin ba yung carrot and stick? I don't know. Pero ang galing mo magtanong. Kung hindi ba hindi nararamdaman parang tali ang kamay ni Speaker right now? Kasi parang, Honestly, nararamdaman ko. Kung sarap po naman, Chris, Ha? yung pinakaharap natin Ano? ngayon. Oo, wala na tayong bulahan dito, di ba? Kung sarap po naman, Chris, sa pinakaharap I mean, natin. pasensya ka na, Speaker. That's how I feel. I've been supportive. Sinasabi ko nga, dapat mas madami kang ma-reorganize mo. Pero ang tagal na eh. Tagal na natin nag-intay eh. Kung, ano, Ha? Kaya break na ulit eh. kung sa tingin niyo ba dapat na magkaroon po ng hearing after, kahit naka-recess ang Justice Committee kasi parang i-request yata iyon para dito sa impeachment ni VP Sara. Sa harap po ng... Okay. Doon naman, ako gusto ko tapusin, kung ano man yan, tapusin na natin. Kung kailangan mag-extend ng ilang araw, pagbotohan na natin yan because dapat ang asikasuhin natin ay yung krisis. Hindi pa pwedeng manatiling matagal yung usapan dyan because may mas malaking problema yung ating mga kababayan, di ba? Alam mo, ang problema dito, ayokong isipin ng ating mga kababayan, yung mga politiko habang naghihirap sila, ay iniintindi yung away politika nila, di ba? Parang it's the VP against the House or whoever, di ba? So tapusin na natin to ng lalong mas mabilis para i-concentrate natin doon sa mas matindi nating problema. No, not satisfied. I am disappointed, frustrated, disgusted. Am I still with them? Wala naman akong tinanggap na committee, di ba? Wala naman akong tinanggap eh. Sabi ko nga, alam mo, lahat naman ng stand ko dito is, basta hindi ako masisway ng pro-BBM, hindi ako masisway ng pro-DDS, hindi ako masisway ng kahit sino. Basta kung ano yung tingin kong tama, yun ang gagawin ko. Kaya nga di ba hindi ako tumanggap ng committee? Wala naman akong partido. So wala akong susundin kung hindi yung sarili ko lang. Basta kung ano yung tama, susuportahan ko, di ba? I mean, hindi natutungkol sa politika eh. It's about what I have to do na para maging maayos, hindi lang yung crisis, kung hindi lahat ng bagay, no? Number one, di ba, nag-file naman ako nung exemption sa VAT, di ba? Nung proposal. Kaya lang, ang decision nila is excise tax. So kung yun lang muna kayang ibigay, sinusuportahan ko. Pero later on naman, kung tumaas yung crudo, sana naman i-consider din yung VAT. Ang problema ko kasi sa VAT is tumataas yung koleksyon ng gobyerno habang naghihirap yung tao. Because hindi tulad ng excise, ang excise tax, 6 pesos, kahit anong presyo ng langis. Kung 50 pesos, 100, 6 pesos yon. Ang VAT, pag 5 peso ang 5 piso, I mean 50 pesos, ang diesel, ang VAT nun is 12%, so which is 6 pesos. Pag nang 100 piso yung diesel, katulad ngayon, nagiging 12 pesos yung VAT. So ibig sabihin yung tao nahihirapan, yung gobyerno, lumalaki yung revenue, di ba? Kaya parang sabi ko, dapat na lang yung excise tax. Kasi excise tax, fiction it. Alam naman natin yung consumption eh, pero yung decision nila. Pero sana, kung lalo pang tumaas yung presyo ng fuel, sana wag naman sarado yung isip, no? At ngayon, yung pala, isang binabalita ko, nag-aaral na ako ng, hindi ko lang alam kung mahabol ko today. Di ba nung nagka-COVID, meron tayong Bayanihan 1 at Bayanihan 2, di ba? Nag-aaral na ako ng isang bill similar to that to give emergency relief doon sa ating mga kababayan. Hindi ko lang alam kung mahahabol ko today yung bill na yon, no? Hindi, pero yung FLR was before the crisis. Before the crisis, no? If, ako naman,
kung titingnan ko, kung wala mo ng mali siya, baka nga inaayos yung presyo para hindi na mangyari. Pero tulad nga na nasabi ni nasan na yung kaibigan ko si Bernard. Maayos pagkatapos magtanong, umalis Tago na. Ganun talaga yung mga heater, pagkasuntok, tumatakbo Hindi, kaya nga. Pero siyempre, hindi ko maaalis sa isipan ko yung tinanong ni Bernard na posible na baka gamitin yan. Kung gagamitin o hindi, wala akong ebidensya. Tignan natin after ng botohan doon sa impeachment. Kasi na may mga nagfile. Teka, pahingin ng tubig lang. Sir, may sabi niyo may ibang ang motivation to file an impeachment kung may naging vice president. Dahil natatakot sila mapanagot. Di ba? Okay. For when it wins, ganito na lang, sir. Parang hindi ba posible ang accountability under other president? Honestly, Other than her? honestly, Kung hindi siya yung magiging presidente, wala na bang accountability just because hindi siya yung presidente? honestly, tingin nila maaareglo nila yung iba Pero si Sarah, sa tingin nila, hindi nila maaareglo yun. Kahit, maging totoo tayo, paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba maaareglo si Sarah o hindi? Okay, kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba, sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Siyempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun kahit kayo naman may opinion kayo Di ba kaya nga tinatanong ko, binabalik ko sa tao, si Sarah ba pwedeng areglohin? Tingin ko hindi. Yung iba ba pwedeng areglohin o hindi? O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term? Pwede bang pakiusapan? Hindi kasi ang question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? Kunyari lang, sir. Kunyari lang. For example, Erwin Tulfo, na yung mga medyo na matulog. Do you think pwede silang na-regulate or pakiusapan? Alam mo, I don't want to pass judgment on them. Pero hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan Di ba? Di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? O lumalambot ba o hindi? Di ba? Pero si Sarah Hindi, hindi. ang sinasabi ko lang, si Sarah, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaareglo, 'di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko 'yon at alam nila 'yon. What do you think po ba dun sa sinabi ng Presidente na, or yung sinabi ng ICI na mag-wind down sila by March 30? Kaso wala pang, parang hilaw pa yata yung ginawa ng ICI over the past few days. Hindi kasi kawawa naman yung ICI, 'di ba? Ibig sabihin, isa na lang natira si Justice Andres Reyes, number 1. Number 2, 'di ba, nag-file pa nga ako ng bill, 'di ba? Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Wala naman nangyari. Kung saan na yun po? Wala na. Magbe-break na ulit, 'di ba? Thank you.